Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagulat ako na Thank nag-zoom you. ka. Oo Akala nga, ko naman salamat magpo-phone sa patch lang Kaya tayo. nga, Very good na naka-zoom po kayo, Yusek. Oo, ni-request mo para pinabigyan ko. Thank you naman. Yun naman, hindi naman ako nag-request ka talaga. Anyway, usad tayo, no? Ang sabi ni Vice President Duterte, ipagpaliban mo na yung sa NBI bukas. NBI under naman yan sa DOJ, no? Pagbibigyan po ba siya? Oh, well, sa aking palagay, maaari namang pagbigyan yung resetting, yung rescheduling. Dahil sa tingin ko, meron ibang naunang engagement si Vice President sa Kongreso, kung di ako nagkakamali. Tama. Oh. So okay lang naman yun. Bibigyan natin siya ng lahat ng pagkakataon Okay para lang. kapaglahad din ang kanyang pahayag sa Oo. NBI. Okay lang yun. Walang lang. problema doon. Move to next week na lang or the week after. Yeah, most probably that will be early next week because of the urgency. We have to do it much earlier, probably Monday or Tuesday next week. Okay, ngayon, established na ba yun, Yusek, yung otoridad ng Department of Justice sa paghahain ng mga ganitong kaso? Kumbaga, malinaw na pwede talagang kasuhan ang isang sitting vice president kasi sa kabilang kampo, hindi yan malinaw sa saligang batas na you cannot, that you can charge a sitting vice president. May ibang nag-iisip na you cannot charge a At sitting saka, vice president. dagdagan ko lang, partner, saka sila ba talaga ang tamang Ahensya. personalidad o ahensya na kailangan magsampa? Go, Yusek. Hindi, maliwanag para sa akin na ang binibigyan ng immunity from suit ayon sa ating konstitusyon ay ang Pangulo lamang. And that immunity applies only during his term. So sa lahat ng ibang opisyales, kahit na impeachable officers kayo, ay maaari din kayong kasuhan criminally. Sa katunayan, meron na nga kaso sa Korte Suprema na nagsangguni ang isang abogado kasi merong isa dating case ng disbarment against an impeachable officer, a Supreme Court Justice. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi nyo pwedeng gawin yung disbarment during the time na nakaupo pa at hindi pa na-i-impeach ang opisyales. Kasi itong disbarment na ito, matatanggal ang authority to practice law. And an authority to practice law is a requirement for you to be a Supreme Court Justice. So kailangan i-impeach mo muna bago mo i-file yung disbarment. Pero sa kaso ng Vice Presidente, hindi naman kailangan sa posisyon niya na siya ay abogado. Ang Vice Presidente, maaari maging Vice Presidente kahit hindi siya abogado. So yung sinasabi nilang kaso, in re Raul Gonzales, hindi po nag-a-apply yan sa kaso na ito. Ayun. At sa katunayan, nagkaroon na tayo ng President, si Vice President Leni Robredo, nung araw. Opo. Nung kapanahonan ni past President Duterte, nakasuhan din po siya ng inciting to sedition. At the Department of Justice acquired jurisdiction and took cognizance of the case without any question on its jurisdiction. Although eventually na-dismiss siya dahil walang ebidensya laban kay VP Leni during that time. So ginawa na rin pala ng dating Duterte Meron na administration pala, oo. kay Leni Robredo yung ginagawa ngayon sa Vice Presidente Yusek. Hindi ko nga maalala na kinasuhan pala si Tama po yan. Vice President Leni. Oo. Tama po yan. Even sitting officials have been prosecuted. If you recall, Laila de Lima as a sitting senator was charged and put in jail. Si Senator Trillanes, a sitting senator, was also charged and put in jail. Kaya po hindi po hadlang for accountability the fact that they are high-ranking public officials. And that is what I have been trying to emphasize. Hindi po, no one is above the law. Hindi po tayo pwedeng magbigay ng ibang trato sa mataas na opisyales kesa sa ordinaryong tao. Nung dating panahon din po, if you recall, nagbigay ng bantahang isang school teacher, nag-post lang sa social media na magbabayad siya ng 50 million kung may papatay kay PRRD. Ay agad-agad po hinuli yan. Without due process, ikinulong. Sa amin ho, hindi ho tama yun. Pero ngayong banta po na ito, hindi ordinaryong tao. Yeah. Napakataas po na tao na may impluensya at may kakayahan na gawin. At sa katunayan, sinumala na ang mga hakbang para ipatupad yung criminal design dahil meron na siya nakausap At inamin niya na umuo yung kausap niya na ipatupad yung utos niya. Kaya po, it's really no joke. And that's why the government is treating it very, very seriously. Yeah, I ask you about the authority kung gaano katibay. Kasi may kasunod yun eh. So therefore, kung may karapatan talaga na magsampa ng kaso, ang judge na mapupuntahan yan, may karapatan din na ipa-aresto ang mga akusado. Pwede ba yun? An RTC judge or an MTC judge or a CA judge or kung sino mang judge can order the arrest of a sitting vice president? Kasi pwedeng mauwi sa ganun, partner. Yun naman yung logical sequence nun eh. Yusek. Tama po yun. Our rules of procedure, kapag daanan po natin ang proseso. After the National Bureau of Investigation conducts its investigation, i-refer po niyan ang matter, lahat po na nakaharap ng ebidensya sa Department of Justice for preliminary investigation. Dadaan ho yan sa DOJ, aalamin namin kung may sapat na ebidensya
para suportahan ang mga charges, yung criminal charges. It can be grave threats, it can be sedition, it can be a violation of the anti-terrorism law. Dahil po itong anti-terrorism law na naipasa rin nung panahon ni President Rodrigo Duterte ay napakalakas po na batas at napaka-broad. At nakasaad po dyan sa anti-terror law na kapag kayo ay may balakin, nasaktan, bodily harm, injury, or threatened death to an individual, lalo na po sa isang public officer, at this is intended to cause destabilization of the government or to sow fear. Titignan po natin yung konteksto. May liability po yan at napakalaking penalty po dyan sa anti-terror law that it can possibly be a non-bailable offense. Yan, actually, inuunahan kayo. Having said that, we have to go through the process. Oo. Yusek, inuunahan kayo. Yan, Ano yan po? daw, inuunahan niya kayo. Yan yung press ko niya kahapon. Oo, yan sabi. daw yung gagamitin ninyo. Yung anti-terrorism law. Laban sa kanya, isi-seize yung mga assets niya at pagbabawalan siyang Zero buyahe. weekend doon sa pag-seize ng assets. Lahat po ng tao dapat tumingin sa letra ng batas. Dahil tama po, a simple reading of the anti-terror law will readily show that it is very possible for the acts of the Vice President to fall under the anti-terror law. In fact, yung law po na yan criminally punishes, even just a threat to commit terrorism, even just a conspiracy to commit terrorism without commencing any of the acts. Yeah. Tama po siya. Pero basahin po natin, hindi po kami ang gumawa ng batas. Ay, na yan. exactly. And the law Panahon was po ng signed. PRRD yan. The law was signed by her father. Mismo! Yes. Mismo, oo. Yes, tayo po, we are a government of laws. We have to execute the present state of the law. And to me, pagbabasahin natin, of course, due process will have to be afforded every person. And hihintayin nun natin ang lahat ng ebidensya na manggagaling sa NBI, na manggagaling sa respondent, sa vice-presidente, at doon lang po tayo magpa-file ng kaso if ever. And you are correct, the judges will have to examine the information and if warranted, they will have to issue an arrest warrant to acquire jurisdiction over the person of the accused. Hindi May po pwede. proseso naman po yan. Yusek, Hihintayin paglilinaw lang. natin na magbigay ng ebidensya rin ang vice-presidente. Apo, paglilinaw lang, okay. hindi pa pwedeng sabihin ni Vice President na I'm a sitting Vice President, you cannot arrest me. Pwede ba niya i-invoke yun? Hindi, Vice President ako, hindi ako pwedeng arrestuhin. Can she invoke that? Hindi po. Yan po exactly ang ipinaglalaban ng Department of Justice. Kami po, we have nothing personally or anything against the Vice President. But naayon po sa batas, kami po ang naatasan na mag-imbestiga ng mga violation ng criminal laws at mag-prosecute. Kaya po kailangan namin gumawa at dumaan sa proseso. Sinisimulan na ho natin yan sa pagbibigay ng sabina ng NBI, magpapaliwanag ho siya, ngunit ang intelligence community po, ina-engage din namin, inaalam namin yung mga ibang circumstances kung sino talaga itong naatasan na tao na magpapatupad ng utos niya na patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang Speaker of the House, Martin Romualdez. Sabay-sabay po yan. All law enforcement agencies will be engaged to protect the highest official of the land. Opo. Dahil po it is threat to national security. Sakali, Yusek, na magtuloy-tuloy na nga po itong kaso laban, mga kaso laban kay VP Sara, pwede ba siyang suspindihin bilang VP? Well, again, I will only cite the law. Ako lang po ay alagad ng batas bilang kawani ng Department of Justice. Dito po sa anti-terror law, including its implementing rules and regulation. Kapag kayo po ay lumabag sa anti-terror law at kayo po ay isang public official, kasama po sa penalty dyan ay disqualification from public office after trial, after the legal proceedings are completed. Oh, pero habang So- habang nag-iimbestiga at habang nag-hearing pa sa mga kaso niya, pwede ba siyang suspindihin ng presidente? Ay, hindi po. Ang presidente po walang karapatan na mag-suspend ng VP dahil executive po yan. Ang posibleng mag-suspinde ng mga public ay ang opisina ng ang OP po, doon lang po sa executive branch, mga local government executives. Ngunit hindi po yan sa Pangulo, ang Office of the Ombudsman. Pero hindi po natin iniisip yan. We have to afford the Vice President full opportunity to present her side, and at the same time, for the law enforcement agencies and all, we will do a whole of government approach here to get to the bottom of the truth. Sino ba talaga yung tao na yan? Matutuntun po natin yan, maniwala kayo. May kakayahan po ang gobyerno na malaman ang identity ng kinausap na yan in due time. And we will provide you updates as soon as we have it. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics.
Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.